Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media at tila ito nga ang pinakahihintay ng lahat. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na at isiniwalat nga ang mga ebidensya na hawak nga neto laban kay Lisa Smugs at kay Kuting ng Norte. Matatandaan natin na patuloy pa rin ang pakikipagbakbakan nga ni Attorney Vic sa mag-asawang ito na kung matatandaan natin ay ginamit lamang ni Kuting ng Norte itong si Attorney Vic Rodriguez nung siya ay nangangampanya at nung nakaupo na ay biglang pinalitan at ipinalit nga si Tambaloslos na ito. Kaya naman hindi nga ito natiis at talagang naghanap na rin at hawak na ang alas at mga ebidensya ni Attorney Vic Rodriguez laban kay Lisa Smugs at kay Kuting ng Norte na paniguradong maliligwak nga sila sa loob mismo ng Malacanang. Makikita natin na mga sundalo, mga army at mga generals na rin ang mga sawana at talagang hindi na matiis at masikmura ang ginagawa ng administrasyon na ito sa pambababoy sa bansang Pilipinas. Sa kabilang banda ay talagang naiyak ang mga PMEers, mga kasundaluhan sa mensahe nga ni Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita na ibang-iba nga talaga ang taktika ni VP Sara Duterte at talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, hindi gaya ng mga tambaluslos na kinukuha lamang ang pera at kaban ng bayan at hindi na nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin at pangako. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay, pag-usapan natin ngayon itong mga pasabog na pag mayroon lang mag-follow up nitong pasabog ni Madam Marlica, tingin ko wala na. The end na ang Kuting Jahas era. Itong narcolist ni Tatay Digong na allegedly kasama si PBBM plus yung pulboronic video, kailangan lang na mayroong magtestigo, magtestify na totoo. Kasi sa ngayon, iisa lang muna si Marlica with her puting ahas, yan lang. Somebody has to stand up, ilalabas ang mga alas na tinatago. Okay, so may naisip ako. Isang tao na pag siya nang nagsalita, itong tao ito, hawak niya itong dalawang alas. Alam niyo po sa baraha, alas, yan po yung pamatay. Pag ginamit mo na yung alas mo, patay ang kontra. So ang taong tinutukoy ko na may dalawang alas na susuporta sa mga pasabog ni Marlica, wala pong iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Pag nagsalita na ito, si Attorney Vic, pag inilabas niya na yung dalawang alas na yan, patay kang bata ka, goodbye. Goodbye yung mga nasa palasyo. Okay, unahin natin itong pulboronic video. Hindi pa yan nilalabas ha. Maraming alam ni Attorney Vic Rodriguez sa pulboronic issue ng kanyang best friend. I don't know kung best friend. Basta they were once best friends. Malala nyo, nung grabing batikos ni Tatay Digong na may isang kandidatong adik, bangag, nagpupulburon, cocaine. Although hindi pinanganlan ha, nag-react ang mga kandidato. Kanya-kanyang drug test. So karamihan sa mga kandidato
doon sa PIDEA nagpa-drug test. Ang kapuna-puna, kapansin-pansin, maraming nag-react. Itong candidate BBM, nagpa-drug test siya sa ibang hospital ba, ibang outfit na hindi PIDEA. Kaya kini-question ng marami noon. Bakit hindi PIDEA? Ang sumasagot noon si Attorney Vic dahil siya ang spokesman. Siya ang dumidepensa kay BBM na ganito. Hindi ko na matandanan ano yung reason. Ako nung una dahil nabulag ako, nabudol. Ngayon ko na lang na-realize na budol na pala tayo noon. O todo, paniwala naman tayo sa paliwanag ni Attorney Vic na hindi na kailangang PIDEA kahit saan dyan. Tapos, galit tayo kay Tatay Digong noon eh. Yung mga ganon pasaring. Di tayo naniwala kay Tatay Digong. So, pinaniwalaan natin yung mga paliwanag ni Attorney Vic na ganito. Ngayon, connecting the dots. Alam ni Attorney Vic na may itinatagong, may lihim ang kanyang best friend tungkol sa issue na yan. Pag siya ang nagsalita ngayon, patay kang bata ka. He can testify. Yung narco list na yan, Polvoron issues, video, I don't know kung kailan, kung magsasalita pa si ilalabas ni Attorney Vic yung kanyang nalalaman. I'm not sure of it, but I am 100% sure. Ang daming nalalaman ni Attorney Vic tungkol dyan sa issue na yan. Nagsama sila ilang taon, matagal eh. So, kung ang isang tao considered mong best friend, yung sikreto mo, mailabas mo sa kanya. At yung best friend mo, yun ang mag-advise. Ganyan ang nakikita kong relasyon ni PBBM at ni Attorney Vic. Talagang close sila. Kaya nga nung hindi na maiwasan yung sigalot. Dahil gustong-gusto ni First Lady Lisa na matanggal siya as Executive Secretary, ayun, bumigay ang presidente, but hinanapan niya kaagad ng posisyon as Presidential Chief of Staff. Pinirmahan kaagad ang appointment. Doon mo makikita na talagang mahal ni PBBM si Attorney Vic. Dahil hindi niya iniwan si Eric. Binigyan niya ng ibang posisyon. Kailang sumunod, black eye. Alam niyo na yung black eye, yung palaging kinikinto ni Marlica, papunta sila sa New York. Nagalit yung isa, yung ma'am, blinak eye ngayon dahil sa appointment ni Attorney Vic as Chief of Staff, and the rest is history. Kaya napilitan, naghiwalay itong dalawa. So, yun po, hintayin natin si Attorney Vic kailan niya ilalabas yung kanyang alas. Isang alas pa lang yan, ha? Pag nagsalita na ito, nako, ang taong bayan, I tell you. Kasi mayroon ng kakampi si Maharlika. Lalong magagalit ang taong bayan niya pag magsalita si Attorney Vic. Okay, ano naman itong pangalawang alas? Yung Smartmatic. Yung, sa ngayon, ang nagsasalita pa lang si Attorney Glenn Chong. Although malakas na yun dahil signed affidavit eh. Kailangan mo ng panibago, ng kakampi. And I believe, maraming alam itong si Attorney Vic
tungkol sa Smartmatic issue na yan. Kasi yung ipinakita ni Maharlika sa isang vlog niya, ganito text message from staff of Lisa Araneta Marcos. Papunta kay Attorney Glenchong. Attorney, tinatanong ni Lisa Araneta Marcos, kung maka-attend ka ba sa meeting mamayang hapon, please confirm para ma-informan ko si Attorney Vic Rodriguez. Ganon ang text ng staff. So, alam ni Attorney Vic yung mga sinasabi ni Attorney Glenchong tungkol sa Smartmatic na meetings, alam ni Attorney Vic. So, kailangan lang siyang magsalita. Ay lalo na kung mag-sign din siya ng affidavit. Para katulad ni Attorney Glenchong, lalong titibay yun. Dalawang abogado nag-sign ng affidavit na sinasabi na ito ang ginawa ni Lisa Araneta Marcos before election. Naku, patay sila. Pag yan ang nangyari, 2 alas, yun na yung sinasabi ko. Smartmatic issue at saka pulburon issue, paputukin ng sabay, anong mangyayari sa taong bayan? Lalong kukulo ang dugo, o kung bulkan pa, lalong iinit yung temperature. At kung masyado nang mainit ang temperature ng bulkan, anong mangyayari? Sasabi. Magkakaroon ng, I don't know, alam mo, yung taong bayan na galit na. Ako, tuwan-tuwa ako pag nanonood ako kay Pinoy Survivor. PMA Baron 83 Captain Dado. Ano siya? Out of passion. With a sincere heart, pagmamahal sa bayan, magsasalita. Pag ang taong bayan ginalit nyo, konting-konti na lang. Sabi niya, puputok ng tambayan, matatanggal kayo dyan, mga kongreso dyan sa Malacanang. Ganon si Sir Dado. Naku, ang sarap pakinggan. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo lang ng spark. Mitya. Para kung dinamita, sinindan mo, pumutok. Yun. So ito si Attorney Vic Rodriguez, ang isa sa nakikita kong magpaputok sa bulkan o dinamita para sasabog ang galit ng taong bayan at may maliligwa na nakatira sa personnel Malacanang. At lahat na first responders, emergency personnel na hindi makapag-celebrate ng Christmas sa kanilang pamilya kasi sa tawag ng tungkulin dapat doon sila sa trabaho. At ako, natatats ako dito dahil I was once like these frontliners. Medyo maiyak-iyak na naman ako. Pakinggan natin itong taus-pusong video message ni BP Inday Sara. Mga mahal kong kababayan, habang nadarama natin ang init ng panahon ng Kapaskuhan, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat at taus-pusong pagbati sa inyong lahat na aming mga frontliners. Mga sundalo, pulis, bumbero, doctors, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first responders, emergency personnel at mga quick response teams at iba pa na nagdiriwang ng Pasko na malayo sa inyong mga mahal sa buhay dahil sa inyong trabaho. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsiservisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa inyo ng lakas at ginhawa. Naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at pasasalamat na nararamdaman namin para sa inyo. Anuman ang distansya na naghihiwalay sa atin. Ti serbisyoyo ket maysa regalo nga agipakita iti ayateyo para iti
pagilian tayo ken dagiti kababayan. Magpabiling kamo nga luwas ug lig-on gikan kanamo ang respeto ug pasalamat. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Marami pong salamat, BP Sara. Daman-dama ko ang kanyang sinseridad sa pagpapaabot ng mensahe ng Kapaskuhan sa mga frontliners. Actually, itong mensahe ni BP Sara, 3 video ito eh. Isa, yung pangkalahatan. Kahit hindi ka frontliner, mayroon siyang mensahe. Pangalawa, yung sa mga OFWs na nalulungkot din na hindi kasama ang mga pamilya, mga Filipinos living abroad. Then pangatlo, itong mga frontliners na kasama ko, sundalo, na ilang taon ko rin yan naranasan na walang malayo ako sa pamilya. Kaya itong ating Vice Presidente, siyang leader eh. Makarelate siya talaga. I-compare ko, si Pangulong Marcos, meron din siyang Christmas message. Kailang isa lang, pangkalahatan. Kung gusto nyong panoorin, ang link nitong Christmas message ni PBBM, ilagay ko sa description box. Hindi ko mai-upload dahil may copyright music. Nako, yung kay PBBM, pampapogi. Bakit? Kasi, kita mo yung mukha niya sa few seconds, mukha niya, mamaya, mga eksena na mga picture, videos na ipinapakita, meron silang ginagawa ni First Lady. Wala, pampataas rating. Tapos yung mensahe niya, highfalutin words, wala sa puso. Nakakainis nga eh, yung ganong mensahe. Tapos isa pa, makaya niyang magbigay ng Christmas message. Nakaya niyang nagbigay ng message nung Halloween, multo message. Nainis ako, wala man lang siyang kamin sa mensahe nung nabomba yung Marawi nung nagkalindol tayo. Kaya nabubwisit ako. Walang dating sa akin yung mensahe ng presidente. Samantala dito kay Vice Presidente, nakikinig ako, binabasa ko, maiyak-iyak ako. Ito, yung second paragraph niya. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa, ang inyong pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotekta ninyo ang ating bansa. Pumasok ako sa serbisyo na 1983, nasa ako Mindanao 85, March 1985. Nako, ilang taon yan, tinyente hanggang kapitan ako, every Christmas, wala ako sa pamilya. Kasi every Christmas, December 26, mag-anniversary ang Communist Party of the Philippines. Nako, full alert kami yan. Todo operasyon yan. Kasi pag hindi kami mag-operasyon, ang NPA naman, sila ang aatake, lulusob yan, para meron silang celebration sa kanila bang anniversary. Kaya paunahan yan. Kaya ilang taon ko yan, naranasan aking Christmas nandun sa bundok. Malayo ako sa aking pamilya. Medyo nakaginhawa na ako nung medyo major ng aking ranggo. Nag-occupy na ako ng mga posisyon na hindi na kailan sa bundok. Yun na, nakapahinga. But halos 10 taon. And as I speak now, tamang-tama itong mensahe ni Vice Presidente. Mayroong inkwentro sa Bukidnon, Malay-Balay Bukidnon. Mabuti na lang walang nalagasan nating tropa
safe sila. Walang report. Ito rin, nakakalungkot, siyam na Pilipino, mga NPA na ni-recruit nitong mga Makabayan Black. Yan, si Castro, Manuel, Brosa, sila mga recruiter niyan. Siyam na mga kabataan nabawian ng buhay. And as I speak now, tuloy-tuloy pa rin yung pursuit operation. Napakasakit. So, sundalo, hindi makapasko yung mga rebelde dahil niloko sila ng mga komunista. Hindi rin makapasko with their families. So, yun po ang 55 years na po ang Communist Party of the Philippines. Kasi December 26, 1968, sinimulan ni Joma Sison ang kanyang partido. Natigok na si Sison, diyan pa rin yung partido niya, kailang naghihingalo na. Napakaganda yung nasimulan ni PRRD dahil una, pinagbigyan niya. Okay, sige, mag-usap tayo. Baka ma-resolve itong problemang ito. Nag-usap nga. Habang nag-uusap, nagtra-traidor naman yung mga NP, ambos, kaliwat kanan. So halos 2 taon na usapan, peace talks, kinancel ni PRRD, tapos all-out war na. All-out war at the same time, NTF-ELCAC. Ayan, localized peace talks. Kaya nagbunga po ito ng maganda. Ngayon, paubos na, mangilan-ilan na lang ang armadong NP sa bundok. Ito na naman ang nagmamagaling na tambaluslos at kuting makipag-peace talks na naman. Kaya, alam mo, sinasabi ko dito, yung sentimento ng mga active soldiers, galit sila sa peace talks. Kaya, yung galit nila sa peace talks, dinadaan, focus, military police operation. Kaya nagkaroon ng inkwentro kanina para hindi makapag-celebrate ng maigi ang mga komunista. So, maraming salamat po, BP Inday Sara, sa iyong taus-pusong mensahe para sa mga frontliners. So, hindi lang sundalo pati na rin yung mga doctors, mga emergency responders, lahat yan. Mga bayani sa ating bayan. So, ito, another mensahe ng Vice Pangulo, mamaya ko rin yung OFWs. So, bakit kailangan niyang yung bigyan ng special message ang OFWs? Kasi nalulungkot din yan. Kaya mamaya ko na lang i-upload at magbigay ng reaction. So, meantime, enjoy our Christmas with our families. Habang ating mga sundalo, kapulisan, yan, ginagawa ang tawag ng tungkulin, hindi makapag-Christmas. Salute to all men and women in uniform serving our country. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katapangan nga talaga ni Atty. Vic Rodriguez na harapin at banggain nga itong si Lisa Smugs at Kuting ng Norte dahil talagang sobra na ang kanilang ginagawa at dapat na silang imbestigahan at kaladkarin para pag napatunayan na may mga sala ito ay dapat ikulong at parusahan na aayon sa batas. Ngunit ang nakakalungkot nga ngayon ay talagang nababayaran nga nila ang batas ng Pilipinas. Kaya naman maraming dismayado sa mga pulpolitiko, lalo-lalo na kay Kuting ng Norte na ito, na banat pa ng maraming netizen na bumaba na lang siya sa pwesto kung hindi niya kayang kontrolin si Lisa Smugs. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.